Good morning, pare ko. Good morning. Good morning, sir. Good morning, kaibigan. Tingnan natin kung... Sa mga kaibigan, good morning. Kumusta kayo, bayan? Ngayon ay 13. Ngayon ang buwan ng July. Partner. Makulimlim pa rin ang panahon natin ngayon. Ano ba ngayon? Dapat daw ipagdiwang yung ngayong month na ito, partner. Parang sabi, yung arbitral ruling na tayo ay pagsasabi ng UN atin yung West Philippine Sea. Yung araw ng... Ngayon yung month of arbitral ruling, yung pagkakapanalo natin sa West Philippine Sea. Ano ba sabi doon? Ipagdiwang o sariwain o magsaya o... Ipagdiwang. Iba pa partner doon sa commemoration yung paggunita paggunita siguro pwede. Gunitain natin na hindi natin na-enjoy. Hindi natin naramdaman. Kung pagdiwang, hindi talaga hindi naramdaman. Wag ipagdiwang. Ipagluksa pa nga. Dapat ipagluksa. Anyway, iba-iba yung mga kuwan kasi, yung mga nanunungkulan sa pamahalaan, sa gobyerno, may iba't ibang interpretasyon yan sa mga batas, kung paano ipatutupad yung batas. Kaya mapapansin mo, sila na rin ang nag-aaway, kung yung sino yung nasa likod, nasa crowd ng gobyerno, sila na babantayan. Kung sino yung nagpanukala ng batas at kung sino yung nagawa ng batas, sila mismo partner ang anuhan. Sa custom, binabantayan yan ng iba-ibang grupo na ng gobyerno. Ang ayuda mula sa DSWD, binabantayan din yan. Ang PNP, binabantayan ng... Partner, matanong Sila nagbabantayan. Partner, matanong ko lang sa iyo. Yung sa DOLE, yung tupad, parang may ilang mga nagko-comment na madami ng beses yung tupad, iisa naman sa bawat barangay, yun at yun pa rin, yung nakaka-avail ng tupad. Ang request ng ilang mga hindi nakaka-avail ng tupad, baka naman daw makatikim sila. Paano ba ang proseso niya? Yan ba ay kagaya ba yan ng 4Ps na rehistrado ka as a member of 4Ps kaya ikaw na yung halos habang buhay at ang iyong mga anak ay hindi nakakatuntong sa kung ano pa mga grado ay ikaw pa rin ay beneficiary ng 4Ps. Kasi partner malaki rin yung sa tupad malaki yung natatanggap na ang trabaho naman ng ng mga empleyado ng tupad or kinuha ni kapitan or ni kapitana, di magwalis at magpa-picture, maggamas ng konti. Yan yung ilang... Good morning muna, partner, kay Cecil Portesa. Kay Madam Cecil Portesa. Good morning po. At syempre, partner, kay Jones Bakiran. Taga Baliti ito, partner. Asawa ito ni Madam Marilu Alea Marasigan Bakiran. Maganda ang paliwanag dyan, pare ko, partner, ni Regional Director, kalimutan kong pangalan nito, yung Regional Director ng DSWD, at nandito sa page natin, sa isinagawang press conference ng Philippine Information Agency, halos 2 oras kung napanood nila. Tapos, paliwanag ng DOLE, Department of Labor and Employment. Sinasala talaga nila yan. Hindi basta-basta... member ka. Tapos... Partner, paanong pagsasala ay samantalang ang isa sa mga naobserbahan natin at nakikita natin, mismong barangay captain, tapos yung mga konsehal, pero sityo sa kanila. Yun yung kumukuha. Konsyal hindi. Yung konsyal, elected official, hindi beneficiaryo ng... O nga partner, pero may mandato sa kanila na sila yung kumuha ng beneficiary nitong tupad na ito. Minsan nga may nakita tayo, isang pamilya, buong pamilya halos ay member ng tupad. Recommendation, kunyari, sasabihin nila, konsyal o kapitan,
dyan sa barangay mo ay magrekomenda ka Ng ika. ng, kunyari, 100. Oo. Kunyari, 100 na pwedeng maging membro ng tupad. Mm-mm. Ngayon, ginagawa naman ng public official, nagre-recommenda doon sa mga hindi pa. Kasi ang kontrata niyan, every 3 months or every 4 months. After nun, pag mayroon uling tupad fund, Mm-mm. iba namang tao. Ibang tao, hindi yung continuous. Partner, maganda yan. Magandang paliwanag yan. Tapos, pag naibigay na ng barangay official, ibabalidate yan ng mga taga-DSWD. Mm-mm. O kaya galing sa DOLE naman, kung sino yung agency na nagpapatupad nito, binabalidate. Mm-mm. Partner, tama yung paliwanag ni Sir DSWD or ni Dole. Pero partner, hindi nangyayari sa barangay. Kung naman sila doon, open naman sila. Kapag may ganon na pagdududa, kahit sino, Pwede na humikta kayo, magkukuha kayo kahit sa social media. Identified lang. Kunyari, basta may call naman sila may Facebook account naman sila. Mukha partner. Kung may pagdududa kayo, kahit anonymous, tama ba ako? Hindi ka magpakilala. Sabihin mo lang, kunyari, may pagdududa ka, punta ka sa page nila. O kaya, padala ka lang ng kahit sulat lang, pinapatulan nila yan. Tapos i-evaluate mismo. Oo, iti-check nila yan. Okay. Kung may pagdududa ka, ganun sila. Yan, Kasi hindi naman talaga mapiperfect yan. Kung may pagdududa sila, itong sigarito, paulit-ulit na lang, lagi na lang. Although, siyempre, ang damdamin, ito ang sinasabi ko, okay lang po yan na yung problema nyo, yung hinaing nyo, basta kung ano yung kanyo na hindi makakasira ng... Partner, ito sabi ni Cecil Portesa, never ko pong na-avail yung tupad na yan. Sana all. Good morning kay Maria Siren Asidera Clerigo na ngayon ay busy sa kanyang... punta kayo sa barangay official pag kayo tinanggihan, direkta na kayo sa DOLE. Partner, alam mo, O kaya sa DSWD. Partner, alam mo kung iisipin mo, hindi naman tayo, halimbawa si Congressman Arnan Paniligan, may may bahagi doon sa tupad. Kaya kaya niya mag-propose o kaya niya magsabi doon sa isang mayor or barangay captain na, itong ibigay ko sa iyo na tupad, ganyan. Ang vice mayor, meron din ata Alam ko Hindi ko alam ako galing ito kay Congressman Arnan, yung may mga ganun Ang alam ko dyan, wala silang direktang... Mas congressman. Ang congressman, sa totoo niyan, wala rin Wala silang kapangyarihan. Partner, nababanggit ko lang kasi parang ang yung mga tao na hindi nga nakaka-avail pa nitong ganitong programa ng gobyerno, particular itong sa DOLE, yung tupad, parang ang napapag-initan ay yung politiko. Walang kuhan, pare ko, walang direktang kinalaman dyan ng congressman, even ang gobernador, sabihin salita, ang local government, ang DILG, local government unit, elected official, walang direktang participation dyan sa tupad. Kasi yan, galing sa kunyari, ang pondo ay galing sa DSWD o sa DOLE. Ngayon, ang nami-misinterpret nila dyan, ang ginagawa kasi ng mga taga-Department of Social Welfare, sa Oriental Mindoro, kunyari sa buong Pilipinas, ang budget sa tupad ay kunyari, para hindi na tayo kwentahan natin, kunyari 1,000. 1,000 sa buong Pilipinas. Ngayon, ikaw na congressman, dahil dumaan sa inyo ang budget, pupunta ka ngayon doon kasi tapos ang budget Nandiyan na binaba na sa mga agencies. Pupunta ka ngayon sa DSWD, sabihin mo, sa Oriental Mindoro, baka pwede mo akong bigyan. Okay. Sige po, congressman, bigyan kita ng around 3,000 na mga beneficiaryo sa tupad. O sige po. Gano'n na mangyayari doon. Bababa ngayon ang DSWD sa distrito, kunyari, ni congressman. Makikipag-coordinate ngayon sa kanilang mga DSWD, municipal DSWD. At sila ang magpapacilitate ngayon, sino-sino sa distrito ni congressman ang pwedeng walang direktang participation. Ngayon, minsan makikita mo, ang isang congressman, isang mayor, kahit si senator, kung sino man, sa pag-award
ng beneficiary, kunyari sa mga estudyante, doon sa mga AX na tinatawag, yung educational assistance. Nandun lang ang senador, nandun lang ang congressman for supervision, ang term dyan ni Congressman Arnan, para makita namin ang taga-DSWD na totoong nagtatrabaho at hindi sinasayang ang budget na ibinigay namin sa ganitong departamento during the budget deliberation. Yan ay malinis at malinaw na katwiran. Yan talaga. Pero, dahil politiko, si Kapitan, politiko si ganito, nababahira ng politika. Kasi nga naman, ang DSWD o tsaka ang DOLE ay mayroong tinatawag pare ko na coordination sa mga barangay official. Coordination na tulungan for monitoring lang kung nagtatrabaho. Tapos yung pagperma, ito kasi na may misinterpret nila. May mga kapitan na pag hindi nila kaalyado at galit, yung accomplishment nung kabarangay niya at hindi kaalyado sa politika, At kalaban nung nagdaang eleksyon, hindi pipirmahan ang accomplishment. Kasi papipirmahan mo yun sa kapitan o kaya sa barangay kagawad. At doon naman, proving na nag-monitor yung barangay official para mapasweldo nitong DOLE o kaya ng DSWD. So, nami-misinterpret nila. Kaya ganito ang sabi dyan ng Department of Labor at saka ng DSWD, kapag kayo ay beneficiaryo ng tupad na yan, kung ano mang bigay ng gobyerno, at hindi pinirmahan ng inyong barangay official, base doon sa requirements nyo para kayo makaklaim, isumbong nyo sa amin. partner tayo naman dito sa ating programang saktong-sakto lang. Maganda yung proyekto Maganda yung programa, maganda yung proyekto ng gobyerno na sabi mo nga, yung implementation body lang, itong yung congressman or yung si mayor or si governor, pero pag ganito yung nangyayari, nababahiran ng politika, nagmimistulang ang taong bayan mismo ang nagagalit dun sa implementing body. Good morning muna kay Tita Yuli Villanueva, Florida. Morning po. Dapat trabaho ang ibigay sa tao, hindi ayuda. Partner, may punto si Tita Yoli May punto. Hindi kailangan mong dole out. Pinatatamad mo kasi ang tao. Tama yung partner Yung kay Tita Yoli na dapat ay trabaho, hindi ayuda kasi binabansot mo lang yung kaisipan ng mga mamamayan na bigay ka ng bigay ng ayuda. Ano bang ayuda? Relief goods? Nauso yung ayuda kasi partner nung pandemic. Partner, Oo, nauso yung ayuda. At kasi hindi ka makapagtrabaho. Hindi makapagtrabaho. Nasa bahay ka lang. Yung kumbagay, kaya nga, ayuda. Yung hindi ka lalabas. As in relief goods. Oo, hindi ka lalabas. Yung hindi ka magtatrabaho. Bibili pa, di ba? Yung dauso ng pandemya. Kasi pag kalangan lagi, pag ayuda, ay sa relief goods. Pero, correction po, yung ayuda, pag sinabing ayuda, pwede pong financial, pwede pong goods, or moral. Dito kasi yan, pare ko, na yung puntos ni Tita Yoli. Nung pandemic kasi, ayuda, hindi ka lalabas. Hindi ka magtatrabaho dahil gawa ng pandemic, bibigyan ka ng kailangan mo. Pagkain, although kulang, pero pagkain lang muna. Tapos, nung tumagal-tagal na, may subsidiya ka na sa tubig, may subsidiya ka na sa kuryente. Nung lumuluwag ang gobyerno, hindi pa rin inaalis yung ayuda. Tapos, may resolution dyan mula sa Kongreso at pinagtibay ng Senado na pinirmahan ng gobyerno kung ilang milyon ang ibibigay uling ayuda. Ang terminology nila dyan, ayuda. Pero kapalit naman ng, ang tawag naman doon ni Congressman Boy Umali is pod for work. Magtatrabaho ka ng mga trabaho sa barangay na magtabas-tabas, gamas-gamas, linis sa barangay. Kapalit ng cash at saka kind. Okay. Ngayon, ang nakikita ko dun sa text ni Tita Yoli, pinupuntos niya, sana dahil maluwag na ang gobyerno, transparent na ang mga, kung saan ka man pupunta, although may mga restriction pa rin, pero medyo maluwag na,
wag nang magbigay ng ayuda, i-convert na sa trabaho. Trabaho. Tama yun, partner. Ngayon, pag i-convert mo sa trabaho, ang totoo niyan, may hirapan at ayaw ng gobyerno na magkaroon ng supisyenteng trabaho ang mamamayan. Gusto ng Gusto nila, ayuda, kasi sa ayuda may komisyon. May komisyon. Yan naman lagi, Pag partner. trabaho, kunyari, dagdag trabaho, kunyari, ako si ganito, paano magkakaroon ng trabaho sa Oriental Mindoro? So, mag-i-invite ako ngayon ng mga investor, mga magtatayo ng resort. Ano pa, dito sa Oriental Mindoro, anong trabahong pwedeng ibigay ng local government? Yung microfinancing partner. As in parang business, small enterprise business. Yun lang naman. Oo. At ang problema pa dyan, yung sa mga small entrepreneur business, hindi naman lahat na taong mahihirap na kayang magtrabaho ay makakapagnegosyo. Yes, partner. Kailangan pa rin ng ayuda ng gobyerno Padalawa, para for the start. ang requirements napakabigat. Isang halimbawa, ito tama ka pare ko. Balik tayo Partner, dyan. bagong banggit yung requirements na napakabigat. Totoo yan. Good morning muna kay Juriel Agdan Austria ng Barangay Malad, Calapan City, isang magsasaka na sabi nga ay lagi-lagi lugi sa sakahan. Good morning po. Good morning sa Australia Agdan family dyan sa Barangay Malad, Calapan City. Sabi ni Tita Go, guys. Okay, good morning po. Ngayon, ay di, total, maganda ito sinabi ni Tita Yuli, nabuksan natin yung, Oo, yung usapin. yung usapin. Ngayon, pautang. Pautangin ka ngayon ng gobyerno. Yung mga, sabi mo, small and enterprises. enterprises. Small and medium enterprises. Ay ang isa sa mga implementing agency niyan is DTI. Ito, binabanggit ko na to. Sa DTI ho, matindi ho ang requirements kumpara sa Bombay. Matindi ho ang requirements, hindi kayang i-avail. Padalwa, ito palang DTI is may ang tawag ko doon ay mayroon pang partner na mga bangko pa rin, commercial bank. Para doon ka. Doon ka bang yung requirements mo, alam mo minsan sabi nga ni dating attorney yung na-disbar na ang bobo-bobo nyo. Si Sir Larry. Si Sir Larry Gadon. Pero ang mangyayari ngayon, ang DTI ang magpapacilitate ng mga requirements. Sasalain. Ipapasa ngayon sa bangko. At yun ang magre-release sa'yo. Ang porsyento, malaki-laki. Alam yan ni Boss Onel eh. Alam yan ni Boss Onel eh. Anyway, so ngayon, wala yung concentration ng gobyerno doon sa trabaho ang ibigay, hindi ayuda. Dapat ganon. Oo. Kanya lang, kunyari Oriental Mindoro, anong trabaho ibibigay mo? Wala naman tayong pabrika dito para mag-create ng maraming trabaho. Yung mga mall natin dito na isa sa mga nagbibigay ng mga trabaho ay umaangal na. Apprentice pa, partner. Oo. Kahit yung mga manggagawa, partner, sa mga mall dito sa atin, apprentice yan, hindi permanent na yan. Yung ano yan, yung para mga job order lang. At baka magsarado pa itong mga mall na to dito sa Oriental Mindoro. Dahil Kita mo naman, mataas ang singil ng kuryente at laging papatay pa ang kuryente. brown out. Ako natatakot ako sa isang bahagi na siyempre may mga anak tayo at maliliit pa. Oo. Pero baka dumating nga yung time na wala na, yung mga establishment na yan, kahit yung mga mall na yan, yung mga malalaking grocery store na yan, mawala na kasi business talaga, partner. Patay ang business, patay ang turismo, patay ang negosyo dahil sa kuryente. Tapos, sisingitan pa tayo ng mga walang yang politiko Yan na. gagawing pribado raw ang recommendation niya kung sakasakali siya raw ang maging vice-gobernador ay i-recommenda niya. Siyempre, pag ikaw ang nag-recommend at elected official ka, baka paniwalaan ka ng mga investor din. Nagawing pribado ang Ormeco dito lang sa lungsod ng Calapan. Para ibebenta to
doon sa mga malalaking player at yung perang gagamitin, mapapagbintahan, gagamitin doon sa pagre-rehab ng mga linya papunta naman dyan sa different municipalities. Ayun. Kapag ibininta mo, naisa privado mo ang Ormeco, ano kaya ang mangyayari? Dahil ba parang sa sentro ng pang-ekonomiyang transaction ang Calapan City, parang iihiwalay mo siya. Ihiwalay Ay, what mo. if ang pinamalayan, ang Rojas, ang Hindi, papunta na yan doon. ganun ba? Sa una, kung test the water, testingin natin. Pag hindi umangal ang mamamayan ng Calapan, i-adapt natin sa buong lalawigan. Ayun. Hindi naman masama na nasa pribado, kanya lang, Mas mabigat. ang tanong, yan ba talaga ang solusyon? Yan ba talaga ang solusyon para itong problema na kinaharap? Ang totoo niyan, may magandang paliwanag dito sa isang interview kay General Manager Humphrey Dolor. Ako mismo, nung pinakikinggan ko, ay naiintindihan ko at naunawaan ko. Tama siya. Pero yung tamang sinasabi niya ay hindi katanggap-tanggap ng mamamayang Mindoreño. Hindi partner eh. Tama yung idea, tama yung kwan, pero dapat nasa actual na sitwasyon. Yung sa perfect situation, ibig sabihin, yung ito ba yung sitwasyon para sa pribado? Or bakit hindi mag-isip na lang na isang magandang idea, tuloy ang kooperatiba, ganito ang gawin. Mag-isip. Nang parang matatalino naman sila, magagaling. At tayo naman, sabi nga natin, counting idea, counting kalaman, yun lang, okay na yan. Pero yung dahil sa mahuhusay at magagaling sila, dapat yung isang win-win solution sa problema sa usapin ng Ormeco. Yung kasing, ang kondo, no, hanga naman ako GM Dolor, kasi nagsasabi siya ng totoo, hindi nang bubula. Totoo yung sinasabi niyang problema ng Ormeco. Ang tanong, anong solusyon? Yan. Solusyon. Itong interview kay sisikat pa yung pangalan nito. Pero ito'y nag-a-aspire na maging vice governor. Yun daw problema ngayon ng lalawigan nasa Ormeco ay creation pa o ginawa pa ng mga naunang nanungkulan. Okay. ng mga unang nanungkulan, ang tinutukoy niyang unang nanungkulan, dalawang bagay na hindi naman niya in-identified kung sino. Bago yan, ito, maganda lang yung sinabi ni Tita Yoli. Ako nang babasa pa. Basahin mo pare ko. Dapat ang apprentice, ina-absorb nila. Pag ganon kasi ganyan ang gobyerno, pag ganon. Kasi ang gobyerno ng UK, pagkatapos ng high school, open ang apprentice. Then, pag na ang lahat ng naging observation sa iyo, kinukuha o hinahire ka na, pinapermanente ka na. Tama yung partner. Yun ang tama. Halimbawa, high school grad ka or K-12 grad ka. Pwede nang i-hire yan. As an apprentice. Ngayon, pag okay na yung trabaho mo, yung trabaho mo sa loob ng company, okay, pwede na itong Actually, permanente. yung purpose kung bakit nagkaroon ng 2 taon, K-12, ang educational system sa ating bansa. Tama, partner. Ay isa sa mga dahilan nga dyan, iangat ang antas ng edukasyon sa buong Asia kasi kulilat ang Pilipinas. So pag gayon kung gagawin sa akademya, although kailan nating sumabay, pero pagdating sa trabaho, kulang-kulang naman ng batas na dapat yung sinasabi ni Tita Yoli na i-accommodate kasi batas doon nagkulang ang nag-sponsor nito, parang isa sa mga nag-sponsor nito ito pa yung magiging DepEd secretary natin. Si Senator Angara. Senator Angara. Na dapat may isang batas naman na pag ikaw ay high school graduate o tapos ka na ng K-12, may batas na nagsasabi na kayo po ay magtanggap ng ganitong mga uri ng trabante. May agency, may ahensya tayo ng gobyerno na dapat ganon. Bukod sa ahensya ng gobyerno, yung mga malalaking, yung mga may-ari ng mga pagawaan ng mga kumpanya, itanggapin nyo. Tapos isa pa dyan, yung mga walang experience
Oo. Pag maghahanap ka, kailangan ko ng janitor Oo. sa opisina. Inahanap high school graduate. With Minsan, experience. 72 units nakakuha ka with experience. Ay, bagong graduate niya, saan mag-experience ito? Experience part to tama. So, kung janitor ka, may experience ka siguro sa bahay mo o kaya sa bodega na hindi naman magbibigay ng certification kasi hindi mo naman, di ba? So, yun ang kulang, yun ang kulang. Partner, alam mo, kahit yung TUCP, yung Trade Union Council of the Philippines, yan ang dinadaing nila sa mga employer. Bakit? Tagal-tagal na nito si Juan, ay apprentice pa rin. Tama nga si Tita Yoli. Doon, pag tapos mo ng high school, i-hire ka ng company. Pag alam ng company na okay na yung trabaho mo, pwede ka nang permanente. Alam mo kung bakit? Kasi sa UK, maraming trabaho. Maraming trabaho, maraming tao. At, kakaunti ang corruption doon. Hindi. Ang number one pa dyan, ang UK, ay ang mentality nila doon, yung mga malalaking kumpanya, kumukuha talaga sila ng mga brand new. mga nyoli graduates. Yung mga press. Kasi kayang-kayang imikos-mikos and then siyempre mababa siguro ang pasahod. Tapos lalo na yung mga dayo galing sa ibang bansa doon sa kanilang tatrabaho. Kasi mas yung satisfaction natin mga Pilipino pagdating sa sweldo is mababa. At may batas sila doon na pag dayo ang yung trabante mula sa ibang bansa, although may batas sila doon na ito ang sweldo kaysa doon sa mga taga ron. May mga minimum. Iba ang demand. May mga minimum wage. Ayan. Bakit? Kasi nga, maganda ang gobyerno nila. Maganda ang gobyerno, maganda ang palakad. Ay sabi gobyerno natin, hindi ganon. Partner sa atin, kaya medyo nagkakandara pa yung ilang mga foreign investor dito sa atin. Kasi, ang kaisipan lagi ng Pilipino, kaysa sa walang trabaho, ganun may ganun kasing kaisipan. Lalo pa, yung talagang hirap na sa buhay. Lalo pa ngayon, partner yung tuloy-tuloy yung inflation. Kumisan nga pag may nag-uusap-usap, sabi ko, ang hirap ng buhay, pero hindi may dikta nila kung ano ba yung kahirapan, ito ba'y katamaran ng mga tao or talagang bat-bat nitong kasama na yung gobyerno na hindi kayang panghawakan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto sa Pilipinas. Sabi ni Tita Yoli, parang nabasa mo na itong... Hindi, partner to. Sabi ni Tita Yoli, yung sinabi natin, yung K-12, nagmistulang child exploitation lamang sa mga kabataan dahil nga, pagkat sabi ng gobyerno dati, pag nakatapos ka ng K-12, pwede ka na mag-apply, samantalang ang hinahanap ng employer ay with experience and college grad. Parang walang naging silbi yung K-12. Sabi ni Tita Yoli, partner, yung then ang ginagawa pa nila, partner, ito ang ganda sa UK, pag na-absorb ka na, yung as in permanente ka na sa yung gawain ng isang pinakukontinue ka ng pag-aaral. Kasi ang bunso ko, ganun, and now international surveyor na natuloy na din ang university. Congrats po, Tita Yoli. O, kita mo. And then sabi pa niya sa UK kasi parliamentary government. Kasi pag ayaw namin sa Prime Minister, tanggal agad yan. Hindi katulad nito. Ayan, haha. Very transparent kasi ang gobyerno. Ay, sabi pa ni Tita Yoli, paano magkaka-experience kung di apprenticeship. Ayan. Apprentice, yan. Thank you po. Tama, Tita Yoli. Thank you po, Tita Yoli, sa parang nakarating na rin kami ng UK, parang napag-aralan namin. Parang kausap ko yan ng personal, si Tita Yoli. Okay. Ang haba ng ganda ng kasaysayan ng kanyang buhay. Kasi nag-uusap kami niyan, pare ko, alas 6, pagising ko, alas 6 ng umaga, parang natapos kami, alas 9 ng umaga, gutom na ako. Habang ako'y nagkukwentuhan kami dalawa, nakain ako ng almusal. Inaantok. Ganun yan ka-open ang kanyang open-minded. Tita, morning. Tsaka bukod sa
Open-minded to, pare ko. Ay, partner, oh, Maganda na. ang buhay daw ni Tita Yoli pang MMNK, oh. Oo, maganda na at sexy pa. Yan. Tita. Size 7. Ang paa mo, partner. Ay, partner, speaking of UK, yung part ng Europe na yan, nagtataka sila, tayo, yung minsan naging tour guide tayo ng mga turista dito sa Pilipinas, nagtataka sila, doon balitang-balita sa UK o sa Europe, yung mayaman sa ginto ang Pilipinas, mayaman sa mineral ang Pilipinas. Pero nagtataka sila, bakit ganito kahirap ang Pilipinas? Pero ito, pare ko, marami ngayong mababasa sa social media na ayaw nang magtrabaho. Oo. Ayaw na. Kung sumusuldo, kahit daw 100,000 siya a month, hindi na siya magtatrabaho eh. Ano bakit? Bakit? Eh, hahanapin na lang niya si Kibuloy. Yeah. Dahil ang reward, although hindi binabanggit saan manggagaling ang reward, ano? Meron Yung 10 million? Hindi, private individual. Private individual. Private individual. Yun ang sinasabi ni DILG Benhar Abalos, Oo. Secretary. Nanggaling ang reward sa mga private individuals. Ng Sabi sa balita, partner, basahin mo nga. Sabi partner sa balita, Kibuloy nasa tabi-tabi lang ayon sa DILG. Naniniwala si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na nasa tabi-tabi lang ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, KOJZ, na si Pastor Apollo Kibuloy at lumiliit na ang ginagawa niya. There is always a lot of possibility na maaari kung saang parte sila ng mundo. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas, ani ni Abalos. Ayon kay Abalos, kung talagang inosente si Kibuloy, wala itong dahilan upang magtago at mas makabuting sumuko at humarap sa korte. Pastor, alam ko naman na you have your reasons. Sinabi mo, you're innocent. Just surrender. I-present mo in court of law. This is the time to present your evidence and your lawyers, sabi ni Abalos. Mas magiging magaan at maayos ang proseso kung makikipagtulungan si Kibuloy sa mga otoridad. Samantala, pinag-aaralan na ng National Police, ng Philippine National Police, ang pagdadagdag ng reward sa agarang pagdakip kay Kibuloy. Sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon, sinabi ni PNP Public Affairs Office Chief Police Colonel Gian Fajardo na ikinukonsidera na rin nila ang dagdagan pa ng ang 10 milyon na mula sa isang private citizens partner, private individual. Gayunman, sinabi ni Fajardo na kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso alinsunod sa auditing, budgetary rules at guidelines. Sinabi ni Fajardo na hindi maiikala na positibo ang tugon sa issue na matapos i-anunsyo ni Abalos ang paglalabas ng 10 million rewards money. Dahil dito, maraming tawag na rin ang natatanggap ng PNP hinggil sa lokasyon ni Kibuloy. Subalit lahat ng aniya ay dumaraan sa verifikasyon. At tanong doon, hindi na itanong kay sa tagapagsalita ng PNP. Kay Colonel Pardo. May tax pa kaya ito? May tax. Samantala mga kababayan, meron na tayong 57 minutos. May tax yan kung dadaan sa Bureau of Custom. Meron tayong 57 minutos. Bago pa ho sa mga balita, may mga reaction pa ba dyan, pare ko? Partner, good morning. Good morning. Sabi ni Tita Yoli, talaga si Tita Yoli. Ayan nga na. Bawal ang reward, lalo na kung galing sa private individuals. It's in the law. Sabi ni Madam, bawal daw ang reward sa private individuals sa galing. Ito pa, may kaso na ba siya sa improper court? Wala pa po. Pero pinatatawag ang Senate po ang nagmandato ng... Meron na. Meron na ba? Dalawa ang warrant niya. Meron daw po, Tita Yoli. Galing wari ng court somewhere in Davao. At saka yung warrant ng Senado. Ito sabi pa ni Tita Yoli. Kahit ako, di ako lalabas kasi I want it in the proper court para may due process. Yun nga po, Tita Yoli, yung sinasabi ng DILG para sa tamang proper court. Lumabas siya as in sumuko. Kasi si Tita dati, pinatatawag sa Senate para ipaliwanag yung kaso na ibinibintang sa kanya. Pero dahil hindi siya sumusulpot, nagmistulang
guilty. Ano, yung pinalabas ng Senate. Pero yan naman, sabi niyo nga po, tama, kailangan sa proper court pa rin yung due process. And sabi ni, good morning po, kay Sir Joel Lyson Luwarca ng Barangay Panggurayan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Magandang umaga sa Sir Joel, at sana pag tayo nagkanig sa isang araw dyan na marahaba-habang kwentuhan about tourism. Good morning po. Samantala mga kababayan, sa iba pang balita ngayong umaga, isiniwalat naman ng Senator Sherwin Gatchalian na umaabot na sa 300,000 ang inibinabayad ng mga Chinese nationals na nagnanais makakuha ng illegal o valid Philippine birth certificate. Kasama na umano sa 300,000 ang bayad para sa mga pasporte at driver license. Last Saturday may nakausap ako sa Chinese community na sinabi nila sa akin na ang running price para makakuha ng birth certificate kasama na ang passport, kasama na ang driver license, yung package na driver license mo, birth Package certificate deal na mo, partner, is 300,000 ani Gatchalian sa isang virtual interview. May naglalakad, magbibigay ka ng 300,000, bibigyan ka ng birth certificate, bibigyan ka ng passport, bibigyan ka ng driver license at iba pang. Yun, narinig ko. Apparently meron ganyang modus, dagdag ni Gatchalian. Marites din ikaw, Marites. Narito, bininyag ng National Bureau of Investigation ng NBI na nasa 200 falsifikadong birth certificate ang na-issue sa mga Chinese nationals mula sa 2018 hanggang 2019 sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kinabibilangan kinababahala ni Gatchalian ang natuklasan, lalo pat nabunyag na nahalal sa pwesto bilang mayor ang di umano'y Chinese national na si Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Maliwanag anya na may sindikatong aktibong gumagalaw para sa pag-i-issue ng valid na Philippine document sa mga Chinese possible rin anyang may ilang tiwaling individual sa Philippine Statistics Authority, posible daw. Hindi pa niya matumbok sa local government ng Santa Cruz ang sangkot sa illegal na gawain na ito. Ang tanong diyan, anong ginawa nyo? Pinatawag ba uli ninyo, dalhin sa Senado, o anong gagawin nyo? Parang ang tinutumbok lang dito talaga is gibain si Alice Goo. Pero yung mga ilang ahensya ng gobyerno na nagtuturo at nagiging hagdan kung paano ito masasabing paano na process? Ay hindi nila pinagtutuunan ng Partner, pansin. simple yung simple lang partner na yung sa 300,000 package deal na meron ka ng birth certificate, meron kang license, meron ka ng cedula o etc. Ilan yung partner? Partner, halimbawa, license, LTO. Partner, may sangkot. May yung PSA, yung birth certificate, PSA. Sampahan na ng kaso. Yun dapat. Kaya ang kailangan, kasi may isang malaking taong parang involved dito kay Go na ito na nagmistulang lang nag-trigger nga lang talaga dito sa kaso ni Go yung kanyang nationality at yung pagkakasangkot niya sa Pogo sa dito sa pero yan meron ng pamimeke o pagkuha, yung sabi mo nga, yung package nila 300,000 para sa mga birth certificate na yan at mga driver license. Wala na tayong oras at maya-maya, nandiyan na si Boss Lino Amarilias. Marca, klaro po. Good morning po. Siyang susunod sa ating palatuntunan. Bukas, kung hindi absent ang aking partner, hindi partner. parang wala ka ng mga excuses tomorrow. Yes, partner. Kasi last Sunday, ako naman ang may pinuntahan. Wala, partner. Magsasabi ang iyong abang lingkod, partner. Sige, kasabang Lino Amarilias, susunod na sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Live dito ho sa ating palatuntunan. Ako naman po inyong lingkod, Ed Mancera. Ang inyong nakasama sa mga sandaling ito. Bukas po, maaari natin pag-usapan. Yung pong may kaugnayan sa kuryente mga kababayan. Dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kami po'y naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Kasamang Lino Amarilla susunod na. Luzon, Visayas at Mindanao, MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.